Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang search, rescue at retrieval operation ng otoridad sa iba't ibang lugar sa Mindanao na tinamaan ng 7.8 magnitude na lindol. Sa pinakauling ulat po ng Office of Civil Defense o OCD, umakyat na po sa 37 ang patay, 4 na rin po ang sugatan at 4 pa rin ang nawawala. Bagamat nakasentro ang pamalaan sa kaligtasan at yung pagbangon ng ating mga kababayan, sa Mindanao, tiniyak naman ng Malacanang na maglulunsad ng imbestigasyon laban sa mga nagpabayang opisyal, kaya maraming infrastruktura ang gumuho sa naturang lugar. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mad. Yes, Alex, kanina nga ipinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete kasunod diyan na malakas na lindol na tumama sa ilang lugar sa Mindanao. Partikular na pinatututukan ng Pangulo ang kapakanan ng mga pasyente ng mga ospital. Mabot na sa 37 ang nasawi, higit 400 ang sugatan, habang may 4 pang nawawala kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Sa datos ng Office of the Civil Defense, patuloy pa rin ang kanilang search, rescue and retrieval operations sa mga gumuhong gusali. The current operation, sir, we still are conducting retrieval operations in Jensan for 2 suspected victims and also here in Sarangani town here in Balut Island, sir. So there are also 4 here in Sarangani town, sir. Kanina pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng kanyang gabinete para matukoy ang lawak ng pinsala ng 7.8 magnitude na lindol. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, isa sa mahigpit na pinatututukan ng Pangulo ang kapakanan ng pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng lindol. Inutusan ng Pangulo ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa at ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng assessment sa lalong madaling panahon. Ang Department of Energy, inatasan na rin na bigyang prioridad ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga paggamutan. Higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Nasa General Santos City si Health Secretary Ted Herbosa para mag-ikot sa mga ospital upang makita ang sitwasyon ng mga pasilidad at mga pasyente. Mayoriya ng mga paggamutan ay ligtas naman, pero may ilang ospital na hindi muna pinatutuluyan sa mga pasyente dahil sa mga nakitang bitak. Ngayon pa lamang po, alam na po ng DPWH, alam na po ng mga engineers po natin kung ano ang dapat nilang gawin. Kailangan lang po asikasuhin yung mga kababayan natin ngayon na naapektuhan ng bagyo pero rather lindol. Pero hindi po ibig sabihin to na magpapakampante ang ating mga opisyal. Kailangan po talaga maimbestigahan yan kung may mga pagkukulang o ito lang ay dahil sa force majeure. Sabi ng DOH, nakabalik na sa loob ng ospital ang karamihan sa mga pasyente, pero may ilang nananatili sa mga temporary facilities. Nakahanda na rin umano ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT kung kailangan. Tiniyak ng DOH ang sapat na supply ng gamot at hygiene kits sa Davao Region at Soc-Sargen. Lahat ng lokal na pamahalaan sa Mindanao naka-full alert, lalo't inaasahan pa rin mga aftershocks kasunod ng 7.8 magnitude na lindol. Ang Bureau of Fire Protection sa Regions 11 at 12 nagka-code red alert status na rin. Ibig sabihin, lahat ng kanilang off-duty personnel naka-standby na rin sakaling kailanganin para sa rapid damage assessments. Sa tindi ng pinsala ng malakas na lindol kung saan maraming establishmentong gumuho, sabi ng Malacanang, dapat maimbestigahan ito. Meron pong mga ospital na yung iba ay ayaw pang tuluyan ng mga pasyente dahil iba may mga cracks, kaya po pinapacheck, pinapamadali po ito ng DOH at sa mga engineers po natin, structural engineers, para makita po kung yung lawak ng danyos ay safe pa ba na tuluyan o hindi. So pinamamadali po ito agad ng Pangulo. Sabi ng Malacanang, nakatangdang magpunta sa Mindanao ang Pangulo pero wala pa silang binanggit na petsa kung kailan ito magpupunta sa General Santos City. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo.